Meron po tayong tatlong napakainit na balita na yumanig dito sa mundo ng cryptocurrency ngayon. Meron pong isang malaking exchange na nahack, isang kilalang kumpanya na gustong magpa-IPO sa Amerika, at si Bitcoin parang humihinga lang sandali pero handa na namang lumipad pataas. Oo mga ka-crypto, ito ang mga kaganapan na hindi po dapat natin palampasin. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang $44 million hack kay CoinDCX, ang balak ng bullish exchange na maging public company sa New York Stock Exchange, at kung bakit si Bitcoin ay maaring muling sumampa sa panibagong all-time high ngayong buwan na ito. Kaya ayan po ang tatlong mga malalaking balita na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan po yung una nating balita rito. CoinDCX Crypto Exchange hack for $44 million. Yan, ano nga bang nangyari kay CoinDCX Exchange sa India? Isang napakalaking balita ang lumabas ngayong araw mula po sa India. Ang CoinDCX, isang local na crypto exchange, ay nahack ng tinatayang $44 million. Ayon mismo sa CEO na si Sumit Gupta, ang pag-atake ay nangyari sa isa nilang internal operational account na ginagamit lang para sa liquidity provisioning sa isang partner exchange. Ibig sabihin, hindi ito yung wallet na ginagamit ng mga customer. Kaya kahit papaano, safe pa rin ang pera ng mga users. Pero syempre, hindi maiiwasan ang kaba. Isipin mo na lang, isang sophisticated server breach daw ang ginawa ng mga hacker. At ayon kay ZachXBT, isa pong sikat na on-chain investigator, dinala ang mga nakaw na crypto sa mga wallets sa Solana at saka Ethereum network. Kung titignan natin, hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Isa po itong targeted operation. Ang tanong ngayon ay may kasabwat ba sa loob? At paano ito makakaapekto sa tiwala ng mga investors sa mga local exchanges? At ayan, dito naman po tayo sa ikalawang balita. Crypto exchange bullish files for US IPO. Targets NYSE listing as BLSH. Sino nga ba itong si bullish? At bakit po sila nagpaplano ng IPO sa US? Habang may kaguluhan sa India, isa pong malaking hakbang naman ang ginagawa ng bullish. Isa pong crypto exchange na nakabase naman po sa Cayman Islands. Nag-file po sila ng initial public offering or IPO sa US at gusto nilang mailista sa New York Stock Exchange or NYSE gamit ang ticker symbol na BLSH. Ang IPO ay parang public debut ng isang kumpanya. Magbebenta sila ng shares para makakuha ng kapital. Pero interesting ang timing nito. Sa fiscal year 2024, kumita po sila ng halos $80 million. Pero sa unang quarter ng 2025, nalugi po sila ng $349 million. Oo mga ka-crypto, from kita to lugi agad. Parang roller coaster ang kanilang financials. Pero ayon sa dokumentong ipinasa nila sa US Securities and Exchange Commission or SEC, meron pa rin silang mahigit $1.9 billion sa liquid assets. Kasama dito ang Bitcoin, stablecoins at iba pang digital assets. Mukhang gusto nilang gamitin ang IPO para ma-stabilize ang kanilang operasyon. At ayan, dito na po tayo sa pangatlong balita. Bitcoin pausing here for air likely, but another July ATH is still possible. Pagkatapos po na sumampa sa panibagong all-time high,
tila nagpapahinga muna si Bitcoin. Ayon po kay Ginoong Michael Harvey ng Galaxy Digital, mukhang magkakaroon muna ng consolidation. Parang humihinga lang daw muna si Bitcoin bago muling sumabak sa itaas. Pero may posibilidad pa rin daw na bago matapos ang July, muling tumaas ang presyo ni Bitcoin. Ang kailangan lang ay patuloy na malakas ang inflows sa US-based Bitcoin ETF. Patuloy ang accumulation ng mga institutions at higit po sa lahat ay tumindi pa lalo ang retail demand. Ibig sabihin, kung dadami pa tayong mga retail investors na bibili kay Bitcoin, mas lalakas pa ang tsansa niyang umangat. Para bang sinabi ni Ginoong Harvey na ang best case scenario ngayong buwan, slow melt up. Parang si Bitcoin ay isang kandila na dahan-dahang umaangat ang init pero hindi pa sumasabog. Para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ay marami pong bagay ang dapat nating pag-isipan ng mabuti. Una, ang hacking incident kay CoinDCX ay paalala na kahit gaano kalaki o ka-establish ang isang exchange, hindi pa rin ito immune sa cyber attacks. Kaya importante po ang paggamit ng hardware wallets kung long-term holder po tayo. Huwag po natin basta iwanan ang lahat ng ating crypto sa mga centralized exchanges. Pangalawa, ang plano po ng bullish na mag-IPO sa Amerika ay sinyales na kahit may volatility, may mga kumpanyang long-term ang pananaw sa crypto. Gusto nilang makuha ang tiwala ng mga investors sa traditional finance world. At pangatlo, si Bitcoin na naman ang bida. Ang posibilidad ng panibagong ATH or all-time high ngayong buwan ay isang pagkakataon para sa atin kung marunong po tayong pumasok sa tamang timing. Pero tandaan po natin na huwag po puro hype. Always DYOR or do your own research. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang balita ngayong araw ay nagpapakita po kung gaano ka-dynamic ang mundo ng crypto. Isang araw, may hacking incident. Kinabukasan, may IPO filing. Tapos si Bitcoin parang may sariling buhay. Minsan chill, minsan pasabog. Kaya ang masasabi ko po dito ay ang crypto ay hindi po para sa mahina ang loob. Pero para sa mga marunong magbantay, mag-research at saka mag-adjust. Ito ay isang napakalaking oportunidad. Hindi mo kailangang maging whale. Kahit maliit lang ang puhunan mo, kung may disiplina ka at updated ka sa mga balita, makakahanap ka ng tamang timing para pumasok or lumabas. Kaya mga ka-crypto, stay alert, stay informed, at huwag pong basta-basta padadala sa hype. Tayo po ang future ng crypto community dito sa Pilipinas. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.